Hindi pa kayo nagkakakilala ni Tina? Gulat kong tanong. Nagpaimbestiga ako syempre. Mukhang galing sa mabait na pamilya naman iyon dahil kapatid ito ng kaibigan mo. Ay kinasasama ko lang ng loob ay kung bakit ayaw pang dalihin ni Lander ang maganda niyang nobya. Wala naman kaming tutol ng daddy mo sa kanila. Hindi ko lang alam kung may plano ba iyang kakambal mo. Pinapanood ko lang si Mommy sa ginagawa nitong sandwich habang ako naman ay napapaisip sa sinabi ni Mommy. Alam ko naman na seryoso ang kapatid kong iyon kay Tina dahil hindi naman ito babaero. Kahit mukhang ex-convict dahil sa tadtad ng tattoo sa katawan. Malapit ng magabi at dito kami magdi-dinner ng may unexpected guest, si Mommy. It's her one of his amiga and si Bugs Bunny. Nagkamustahan pa ang dalawang magkumare at gulat na gulat pa si Mrs. Lopez nang makita ako. Oh, ikaw na ba yan, Lian? Wow, I thought you were a celebrity. Hindi agad kita nakilala sa sobrang ganda mo na. Lumapit ito sa akin para makipagbeso kaya napabitaw tuloy ako kay Drake. Ngumiti ako ng may halong kaplastikan. Hindi naman kami close nito eh. Sunod na pinakilala nito yung anak nitong si Bugs Bunny na kanina pa nakatingin sa akin. In fairness, malayo na ito sa dating itsura nitong mukhang lampa. Tumikas na ang katawan nito at lumaki. Wala na ring braces pero nakasalamin pa rin. Hi Lian, glad to see you again. Nakipagkamay ito sa akin na kahit nakakatamad gawin ay ginawa ko dahil nakatingin si Mommy. Ngumiti lang din ako dahil hindi ko siya feel. Tara na babe. Hila ko kay Drake. Maipit kong niyakap ang braso nito. Bukod sa hindi ko sila feel ay hindi naman sila importanteng tao. Lalo pat nandito ang boyfriend ko. Ayokong makaramdam siya ng lungkot o pagkaselos. Lalo pat kilala niya si Bugs Bunny na hindi ko alam kung paano niya nakilala. Matapos namin mag-dinner ay umuwi na agad kami kahit pa maraming gustong itanong si Mrs. Lopez kay Drake. Kung hindi lang ito matanda ay pagsasalosan ko na ito dahil panay ang lapit nito sa kanya. Nakakairita lang tulad sa anak nitong si Bugs Bunny na hindi na nabago ang pagiging mama's boy. Pagka-uwi namin ay sakto naman na tumawag si Mika. My God, si Aryan ay ikakasal na pala next week at lahat kami ay abay. I'm so happy for my friend but at the same time ay nakakalungkot din. Napapaisip na naman ako. Kailan naman kaya magpo-propose sa akin sa Drake? Magkasama kaming dalawa palagi pero wala akong nakikitang sign na may balak ito sa akin. Napabuntong hininga na lang ako dahil biglang bumigat ang dibdib ko. Masama ang mainggit pero hindi ko maiwasan. A week passed. Heto na kaming lahat na magkakaibigan para sa special day ng aming kaibigan na si Aryan. Lahat kami ay magaganda sa suot na maroon, sexy dress. Habang ang mga buntis naming kaibigan ay sexy din ang dress kahit na bakat ang tiyan ng mga ito. Para kami mga fairies dahil may pa-flowers pa sa aming ulo. Nahuling dumating ang bride na si Arya na hindi alam na siya ay ikakasal. Natatawa na lang ako sa kalokohan ng mokong na Alex na iyon. Maladustin din. Huling inayusan si Arya nangingiti-ngiti pa kahit mukhang gulat ang mukha. Wow, ang ganda talaga. Kilig na kilig pa itong sita niya habang nakaupo dahil sobrang laki na ng tiyan. Bumulong pa nga si Grace kay Tanya at sabay silang bumungis-ngis. Mga buntis talaga nagkakasundo. Ate Aryan, ang ganda-ganda mo na pero mas lalo kang nag-glow up. Masayang mukha ni Hana. Ganyan talaga kapag Naputo lang sasabihin ko nang umeksena si Mika. Lahat tayo maganda. Sagot ni Mika. Matapos ayusan si Aryan ay nagulat ito na ipasuot sa kanyang magandang wedding gown. Iyak tuloy ito ng iyak hanggang sa makarating kami sa venue ng kasal. Everyone were happy for the newlyweds. Hindi naman ganoong karami ang bisita ng bagong mag-asawa, pero napuno ng sayang araw ng aming kaibigan. Sa labas ng church ay naghanda ang videographer at MC para sa paghahagis ng bulaklak ni Aryan. Kitang-kita ko pa kung paanong magtatakbo ang dalawang kaibigan namin na si Grace at Hana na alam naman namin gusto na ring ikasal kaya gustong makasalo. Ewan ko ba pero bigla akong nawala ng gana at nalungkot kaya hindi na ako nakipag-unahan dahil hindi ko naman iyon masasalo. Kahit nga si Mika ay nakaupo lang at walang balak na makisali. Mas okay na ang ganito kaysa makipag-unahan sa pagsalo at ang ending ay hindi naman ikakasal kung ayaw naman ng isa dyan. Masakit umasa kaya huwag na lang. Naupo na lang ako sa may sulo kaya hindi ako masyadong mapapansin. Wala sa akin tabi sa Drake dahil may biglang tumawag na naman na client nito. Isa pa iyon na kinaiinisan ko.
Napabuntong hininga na lang ako, bumuga ng hangin. Malakas na hiyaw ang narinig ko at halos manlaki ang mata ko sa pagtataka nang makita ko si Arya na palapit sa aking pwesto habang malaki ang pagkakangiti. Halos lahat ay sa amin nakatingin ngayon, maski ang videographer ay sa amin nakatutok. Lian, for you. Pag-abot nito sa akin ng bulaklak, napanganga na lang ako sa sobrang gulat dahil hindi ko yun inaasahan. Biglang nanubig ang mga mata ko at nanlabo. Aryan! Naluluha pa ako habang inaabot ang bulaklak na bigay nito. Tumingin sa akin likuran si Aryan at nakangiti itong sumenyas kaya napalingin ako at ganoon na lang ang matindi kong gulat. Si Drake ngayon ay nakaluhod ang isang tuhod na nakaharap sa akin at may hawak na maliit na box at may kumikinang na singsing. Hindi ako makapagsalita dahil pakiramdam ko ay baka gumawa lang ako habang walang tigil ang pagpatak ng mga luha ko. Narinig ko pa ang matitinding hiyawan sa paligid. Honey babe, I know na hindi mo ito inaasahan. Sana hindi ka magalit. But I can't wait this any longer. Kaya hihingin ko munang spotlight ang bagong kasal kahit saglit. To say how much I love you. Parang nanginginig pa ang boses ni Drake. Ako naman ay napatakip ang isang kamay sa bibig. Will you marry me, Lian Griffer? Please, say yes. May iila na natawa pero ako naman ay hindi na nawala ang luha sa mata. Yes, I will marry you. Malalakas na hiyawan palalo ang narinig ko sa paligid. Agad na kinuha ni Drake ang kaliwang kamay ko at isinuot ang isang magandang singsing. Agad itong tumayo at inalalayan akong itayo. Thank you, honey babe. I love you so much. Siniila ko nito ng malalim na halik at taos-puso akong nagpaubaya. Nang matapos ang masarap na halik ay doon ko lang napansin sila mommy at daddy na nakatayo sa may gilid at umiiyak. Bukod sa pagbati ng mga bisita ng kaibigan ko ay binati rin nila kami. Ang saya lang at pakiramdam ko ay lumilipad ako sa alapaap. Ganito pala talaga ang feeling na tinatrato ng tama, lalo pa at mahal na mahal ko pa ang gumawa ng proposal na iyon. Pakiramdam ko ay ako na ang winner. I love you so much. Malambing kong kinukurot ang pisngi ni Drake habang nakahiga sa kama. I love you too. I love you more than what you think, honey babe. We kissed passionately hanggang sa ang pagmamahalan namin ay nauwi sa mainit na tagpo ng aming katawan. Mahal na mahal ko itong tao na ito kahit na nakakainis itong palagi. Gusto ko na tuloy na magkaanak kami ng isang dosena para naman masaya ang buhay. Are you okay now, honey babe? Drake looked at me with his worried eyes. Umiling ako at malungkot na ngumiti sa kawalan. Then muli, nag-flashback ang lahat sa akin kung bakit ako nakakaranas ng ganito. Ilang araw na dumaan na napapansin ni Drake na wala ng tigil ang pagsama ng pakiramdam ko at lalo na sa pagsusuka ng walang tigil. Kaya dinala na niya ako sa ospital and we found out that I'm already pregnant. Pakiramdam ko ng panahon na iyon ay dininigdigan ang kahilingan ko. Halos walang tigil ang iyak ko nung malaman kong buntis ako. Even Drake can't hide his tears for enjoyment. I'm 4 weeks pregnant at ang sabi ng doktor ay masala ng pagbubuntis ko kaya kailangan ko magpahinga at kumain ng masustansya with vitamins for my baby. Ang pamilya at mga kaibigan ko ay masaya na binati ako nang ipinamalita ko sa kanila ang pagbubuntis ko. Ang balak namin pagpapakasal ni Drake ay napostpone dahil pinadala ang grupong Bratsevu sa ibang bansa at nagtagal sila ng 3 linggo sa Middle East. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko kahit inaalagaan ako ni mommy at daddy, lalo pa at nagkalayo kaming dalawa ni Drake. Masaya pa ako dahil natapos ang first semester ng pagbubuntis ko. Akala ko ayos na dahil hindi na ako nagsusuka at nangihina pero nagkamali ako. And it turns out my biggest nightmare. Nagising na lang ako na masakit ang aking puson at balakang na para bang may lalabas sa aking puwerta. Kasabay pa ang pagsusuka ko. Nagsisigaw ako sa sobrang takot nang makita ko ang dugo mula sa aking hita. My parents brought me in hospital immediately. I'd almost passed out when I heard my doctor. Nawala ang baby ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kinaya ang nangyari sa akin at nahulog ako sa matinding kalungkutan. My depression kills me. Hindi ko na nga namalayan na nakabalik na si Drake at umiiyak sa harapan ko. And that's happened
6 months ago. Napatingala ako kay Drake na ngayon ay pinapayungan ako dahil mataas ang araw habang ako'y nakaupo sa damuhan at hawak ang isang pirasong bulaklak na pinitas ko lang sa bakuran. Yeah? Why? Bumuntong hininga ito at inilalayan akong tumayo at nagpatianod naman ako sa kanya. Kanina ka pa nakaupo dito at masyado nang mainit ang araw, honey babe. Tara sa loob. Okay? Simula nang mangyayari ang malungkot na pangyayari sa aming buhay ni Drake ay naging malulungkutin na ako. Ibang-iba na sa liyan na maingay at makwela. Ang mga kaibigan ko ay madalas nila akong dalawin kapag may free time sila kasama ng kanilang mga anak. Hindi ko maiwasan na mainggit dahil sila ay kinasal na at may mga anak pa. But Drake always made sure that he is beside me. My family, friends, and my love Drake helped me. Nagugutom ako. Humilig ako sa balikat ni Drake habang nakayakap sa malaking braso nito. Napatingin ito sa akin habang naglalakad kami papasok sa loob ng kanyang castle. What do you want to eat, honey babe? Malambing na tanong nito. Gusto kong kumain ng garlic shrimp with butter, pero spicy ha? Then magluto ka rin ng paksaw na galunggong na nakabalot sa dahon ng saging. Gusto ko rin kumain ng kamote Q for my dessert. Is that all you want? Manghang tanong ni Drake. Tumango ako dahil bigla akong naglaway sa mga pagkain na nabanggit ko. Yes, but dapat ikaw magluluto ha? Oh God, I'm glad that you want to eat again, honey babe. He kissed me with admiration to my forehead. Masaya ako habang pinapanood ko sa Drake na nagluluto ngayon ng sabay-sabay sa lahat ng iniutos ko. Ang gwapo talaga ng lalaking ito. Napakaswerte niya at siya ang napili ko. Dapat lang itong maging grateful dahil ang isang maganda at sexing saliyan ay mahal na mahal siya. Just stay there, honey. Ayoko napapagod ka kaya umupo ka lang dyan at ihahanda ko na ang pagkain ng misis ko. Sabay kindat nito sa akin. Inirapan ko ang buwisit. Nakuha pang magpakilig kanina pa ako kilig na kilig habang nagluluto ito. Wow! Halos manigas ang pangako sa sobrang pagkakatakam nang malasahan ko ang masarap na shrimp. Oh God, feeling ko ay first time kong kumain ito. Ewan ko ba, ang sarap ng pagkakaluto. Ganoon na rin ang paksiw na hinimay pa sa akin ni Drake. Why are you crying, honey babe? Hindi mo ba nagustuhan ang niluto ko? May pag-aalala nitong tanong sa akin. Mabilis niya pa akong hinagod sa aking likuran. Umiling ako habang nagpupunas ng luha. Ang sarap ng luto mo. Gustong gusto kong luto mo. Really? Parang hindi pa kumbinsido nitong tanong. Yes, simula ngayon ikaw na magluluto ng pagkain ko ha? Tumingin ako kay Drake na parang bata na nakikiusap. Oh God, kahit hindi mo sabihin, honey babe, I'm willing to do my best to make you happy. I love you so much. Thank you and I love you more. Thank you for this delicious meal. Thank you for taking care of me. Thank you for having a patience towards me and thank you for everything. Everything. Napapiyok pa ako habang lumuluha. Don't say that, honey babe. That's my responsibility to take care of you. And loving you is my greatest achievement of my life. You're my life, Lian. Thank you for having me in your life. Again. Nakita ko ang pamumula sa mga mata ni Drake. Niyakap ako nito ng mahigpit habang walang tigil ito sa kakahalik sa aking muka. I love this man so much. Alam kong bibihira lang ang makakita na lalaking gaya ni Drake na kayang ihandle ang ugali sa katulad kong mala Amazona. After a month of preparation, ikakasal na kami ngayon. Sinigurado ni Drake na ang lahat ay approved sa akin. Nagpunta pa kami sa Paris, France para ipagawa ang pinakamagandang design ng aking wedding gown sa isang sikat na designer sa buong mundo, and it cost $1 million. My wedding motif is black and gold. Yes, trip ko kasi ang ganyang kulay kaya halos lahat ng gamit sa venue ay puro iisa lang ang kulay. Maski ang bulaklak na mula pa sa ibang bansa dahil gusto ko ay black rose. Even my wedding dress is black, habang sa Drake lang ang naka-white suit that he looks so damn handsome. Finally, best wishes, Lian! Maluha-luha pa si Arya na yumakap sa akin. She looks so lovely at her black dress. Kahit na ilang buwan na itong nanganak ay mas lalong gumanda itong aking kaibigan. Talagang naalagaan ng husto ni Alex.
Umuwi pa mag-asawa na ito mula sa California dahil nang matapos magpakasal ng mga ito ay sinama na ito ng kanyang asawa. Umuwi lang ang mga ito dito sa Pinas kapag may okasyong tulad ngayon na aking kasal. Thank you, Beshi. Masaya ko itong niyakap. Isa-isa ko nilapitan ng 4 ko pang kaibigan para ako'y batiin. Siyempre silang lahat ay puro bridesmaid ko at kasama na si Tina. And their husband of course, ang kanilang partner. Habang ang mga anak ng mga ito ay nasa kanilang mga yaya. Flower girl pa rin si Trisha na habang lumalaki mas lalong gumagandang bata. She looked like a Disney princess with her black long gown and tiara on her head. Congratulations, Lian! Tanya smiled at me. Parang hindi rin ito nanganak kahit mas nauna lang ito na 1 buwan kay Aryan. Malakang naitulong sa akin ng kaibigan kong ito na kahit busy sa pagiging full-time mom, ay kinukumusta niya pa rin ako nung panahon na durog pa ako sa pagkawala ng baby ko. Ginagamit niya ang pagiging nurse para lang tingnan kung ayos at nasa tamang oras pa ba ang pag-inom ko ng gamot. Thank you, Tanya. I love this woman. Congratulations, Ian! Naluluhari na sambit ni Grace. Isa din itong aking kaibigan na kahit super busy ay nagagawan niya pa rin ang paraan para puntahan ako kahit maminsan ay nasa China ito with her husband, Lester. Si Lester ay siyang nag-recommend para magkaroon ako ng personal doctor para sa aking depression. Ate Lian! Niyakap ako ng gusto ni Hana na bagong panganak pa lang. Naging matured ng itsura nito at hindi na mukhang nene. Nakakatuwa lang dahil kahit na marami pa itong problema at pagsubok na kinakaharap, silang dalawa ni Sian ay nagpapasalamat ako sa kanila dahil may time pa rin sila para kumustahin ako. Lian, si Mika na aking ultimate best friend na kahit madalas ay hindi kami magkasundo ay siya ang naging kasama ko mula pa nung high school. Nakakatuwa lang kahit na hindi mo aakalain na mag-aasawa ito ay hetong at may asawa na. Ate Lian, congratulations! And lastly, si Tina. Ang mukhang manika sa sobrang ganda na girlfriend ng kakambal kong si Lander. Natutuwa pa rin ako dahil nagpunta pa rin siya dito kahit na may something war between sa kanila ng kakambal ko. Sinabi lang sa akin ni Mommy na parang may tampuhan ang dalawa. Nauna nang umalis sa mga abay ko habang si Mommy at Daddy ko naman ay nasa aking tabi. Ang baby ko mag-aasawa na. Umiiyak na nagsasalita pa si Mommy habang nakayakap sa akin. Mommy, mag-aasawa lang po ako at hindi matategi. Natatawa ko sagot habang pinupunasan ng tissue ang luha ni Mommy. Naiiyak rin ako kanina pa pero pinipilit ko lang na kumalma dahil sayang ang makeup ko lalo pat isang international makeup artist ang kinuha ni Mommy. Ikaw talagang bata ka? Natawa na rin si Mommy. My dear princess. Lapit ni Daddy at yumakap sa akin. Daddy, niyakap ko rin ang mahigpitan Daddy ko. Alam kong kahit pasaway ako ever since, ay Daddy's girl pa rin ako. Mag-iingat ka anak ko. Kapag sinaktan ka na magiging asawa mo, huwag kang magdadalawang isip na sabihin sa akin. Ayokong iiyak ang prinsesa ko. Daddy naman. Ano ka ba? Mukha bang violent ang magiging future sa nilo mo? Pinanlakihan ng mata ni Mom si Dad. Ang kukulit talaga ng parents ko. Sinasabi ko lang, iba na ang advance. Kinurot ito ni Mom, kaya napangiwi na lang si Dad. Napapailing na lang ako sa magulang ko. Kahit na puro kalokohan ang ginawa ko noon ay pagmamahal pa rin nila ang ibinigay nila sa akin. I'm so grateful for having my mom and dad to my life and of course my twin enemy, Lander. Sakay sa kalasang parang kalabasa ay inalalayan akong bumaba ng isa sa tauhan ni Drake. Yes, ganito ang concept na gusto kong kasal. I feel like I'm one of those Disney princess but in a dark themes. Nag-umpisa ng tumugtog ang orkestra at halos lahat ng guest ay nakamask. Para kaming nasa Victorian timeline. Everything is perfect. Habang naglalakad na sa aisle ang mga abay kong kaibigan ay nag-umpisa ng lumabo ang mata ko. Gosh, huwag ka munang umiyak, self. Sayang ang makeup. Later na lang after photoshoots. Yumakap ako sa kanang braso ni Daddy. Kahit nakamask ito ay alam kong umiiyak si Daddy dahil nanginginig ang mga kamay nito. Kasabay ng pagtugtog ng orkestra ay ang paglalakad namin ni Dad sa gitna. Everyone looking at me pero ang aking paningin ay nasa iisa lang, nakatingin.
Hindi ko na napigilan dahil kusa nang tumulo ang luha ko sa pisngi. Bahala na ang itsura ko dahil hindi mapapantayan ng masayang pakiramdam sa mga oras na ito. Drake looks so handsome with his white suit. Pwede na siyang maging kamukha ni Tuxedo Mask dahil sa kanyang kakisigan. Pero mas lamang ang pagiging vampire looks niya. Gusto ko tuloy lalong maluha. I can't believe how lucky I am. Matapos akong ibigay ni Dad kay Drake ay may ibinulong ito na ikinatawa ng dalawa. Mamaya ko na aalamin dahil ibang kaba pala talaga kapag ganitong ikakasal ka na sa pinakamamahal mong tao. Matapos ang ceremony at salita namin ng I do, we officially husband and wife. You may kiss the bride. Naghiyawan ng halos lahat. Kasabay ng pagkislap ng camera ay ang matamis na halik na aming pinagsaluhan bilang bagong mag-asawa. Everything is perfect. Pakiramdam ko ay lumulutang pa rin ako dahil finally, I'm married to the man I love the most. After that day, lumipad kami papuntang Europe for our honeymoon. Yes, bawat kilalang bansa sa Europe ay aming iikutin. Ang aming first destination ay sa Italy. Lahat na ata ng magagandang views ay aming sinulit na puntahan. After a 2-month vacation, ang last trip namin ay sa bansang Slovenia, kung saan puro love lang daw ang ipinapairal. Pero dahil uto-uto ako pagdating sa ganyan, marami tuloy kaming naibili na mga abubot for the both of us. Pagka-uwi namin ng Pinas ay bumalik na muli sa pagiging workaholic itong asawa ko. Hindi ko naman siya masisisi dahil 2 buwan din kaming nawala habang ako naman ay nag-e-enjoy na mag-painting. Ewan ko ba, bigla akong na-in-love sa pag-painting. Nung dumaan kami sa England ay marami kaming nakilalang sikat na painter. Kilala iyon ni Drake dahil mahilig din iyon sa painting. Until one day, may morning sickness attack. Akala ko ay dahil sa sobrang pagod lang but Drake forced me to the hospital. Mabuti na lang at malakas ang instinct nito. At muli, for the second time, I'm finally pregnant again. 3 buwan na pala akong buntis nang hindi ko nalalaman dahil walang ibang symptoms, pero na lang sa tuwing umaga ay naduduwal ako at palagi mainitin ang ulo sa tuwing hindi ko nakikita ang asawa ko. Hindi ko alam paano pang magpasalamat kay God dahil muli niya kaming biniyayaan ng supling. Kaya mas lalo kong iningatan ang pagbubuntis ko at iingatan ang kalusugan ko for our child. Sa buong pagbubuntis ko ay hindi humihiwalay sa akin si Drake. He made sure na hindi na mauulit ang pagkawala ng aming anak nung una. Kahit na busy ito sa trabaho ay palagi pa rin itong nakaalalay sa akin. May 2 beses itong nawala dahil sa kanilang trabaho bilang broadsuvu. It's a healthy baby boy. Masayang binigay ng doktor sa akin ang aming anak. My baby. Mangiyak-ngiyak pa ako habang nakatitig sa maliit na muka ng aking anak. He is handsome like me. Salita ni Drake na walang kurap na nakatitig sa kanyang anak. Siyempre naman, walang pangit. Baka walang pangit sa lahi namin. Nisi ko sa kanya para patawanin ito dahil kanina pa nito pinipigilan na huwag maiyak kahit na namumulan na ang mga mata. Yeah. He smiled at me and kissed my lips. Thank you so much, honey babe. Thank you dahil naipanganak mo ng maayos ang anak natin. I love you so much. And I love our son so much more than my life. Madamdaming pahayag ni Drake. Excuse me po, Mr. and Mrs. Freebenquer. Itatanong ko lang po kung anong name ng baby boy ninyo. Singit ng isang nurse na mukhang kanina pa nakatayo, kakahintay sa amin. It's Lennon Dylan Freebenquer. Nakangiti kong sagot. Okay, thank you po. Agad na umalis na rin ang nurse. Saktong paglabas ng nurse ay humahangos na dumating si Mommy at Daddy. Oh my God! Ang apo ko! Mabilis na lumapit si Mommy at nilakan ako nito sa pisngi. Naluluha pa si Mommy habang binubuhat ang kanyang gwapong apo. My dear princess, are you okay now? Daddy kissed my head and touched it. Tumango ako. Okay naman po kahit papaano. Nakangiti kong sagot, pero sa totoo lang ay mababa ang pain tolerance ko at halos mawalan ako ng ulirat sa kakairi para sa baby ko na napakalaking bulas. Mabuti na lamang at nasa akin tabi si Drake na handang saluhin ang masasakit kong kurot at suntok.
Ang huling pumasok sa private room na inuupahan ko ay ang kapatid kong si Lander na mukhang Abu Sayyaf ang mukha na halos hindi na makilala. Pinagalitan tuloy ni Mommy dahil mukhang pulubi daw ito. Congratulations sis! Nakangiti pa ito. Nagkamaya naman ang mag-body na si Drake at Lander. Nag-usap pa ang mga ito na palagi naman sa trabaho ang usapan. Mga lalaki talaga. Matapos kong ma-discharge sa ospital ay dumalaw ang aking mga kaibigan. Nakakatuwa lang dahil muli ay magkakasama na naman kami except kay Aryan at sa pamilya nito na nasa ibang bansa na nakatira. For the first time in my life, ganito pala ang pakiramdam ng pagiging isang nanay. Mahirap at nakakapagod. Wala pa ang mga puyat sa gabi. But at the same time, ay natatanggal lahat ng pagod at hirap ko sa tuwing nakikita ko ang anak ko. Sa pag-uwi namin galing sa trabaho ni Drake ay ito naman ang nag-aalaga sa aming anak para ako ay makapagpahinga. Nagpapasalamat talaga ako na nagkaroon ako ng asawa na maunawain at mapagmahal sa lahat ng bagay kahit na paiba-iba ang mood swings ko.